Mapagpalang araw sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Bread of Life. Muli po ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay bumabati ng maalab na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon. Purihin, pasalamatan natin ang Diyos, bagamat sa umaga pong ito ay medyo po masama po ang panahon. Ngayon ay araw ng Miyerkules at medyo po masama ang ating weather dahil po may anunsyo po ng low pressure at malakas pong maigi ang ulan dito sa amin. Gayunpaman ay hindi pwedeng hadlangan ng anumang sama ng panahon ang atin pong programa. Basta po mayroong signal, tayo po ay i-ere sa atin pong programang Bread of Life para po patuloy na maghatid ng salita ng ating Panginoon sa bawat tahanan, sa bawat lugar, sa loob at labas ng ating bansa. At sa umaga pong ito, bago po ang lahat, tayo muna po ay manalangin sa ating Panginoon. Purihin ang ating mahal na Diyos, ang Diyos na buhay. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito. Kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat na muli ang programang Bread of Life ay sasayang papawid upang hatidan ng mabuting balita mula sa iyong mga salita ang lahat ng mga taong nagugutom sa iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang ito. Patuloy niyong bigyan sila ng pagnanasa na patuloy na makisalo sa tinapay ng buhay na siyang kailangan para po patuloy na mapalakas, mapatatag at mapaunlad ang aming buhay espiritual. Dalayan ko, Panginoon, na kayo po ay patuloy na kumilos at ang espiritu ng pagkaunawa ay patuloy mong ipagkaloob sa aking mga taga-subaybay sa programang ito ng Bread of Life. At tunay nga, Panginoon, na sila ay ganap na mapagpala ng iyong mga salita na inihahatid ng iyong lingkod. Patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa iyo ang programang ito na patuloy po ninyong samahan. Ikaw lang po ang maitaas, ikaw lang po ang maparangal at maluwalhati sa tangi at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, kaysa ng banal na Espiritong naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. And amen. Purihin po ang mahal na Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, na siya po ang ating higit sa lahat na gusto pong bigyan ng parangal at kaluwalhatian sa atin pong programang ito. At ngayon po ay babati muna po tayo sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, lalong-lalo na po yung maaga po na naka-online. Ay, salamat kay Sister Ruth Santillan, yan po ay from Paranaque, kay Sister Rosalinda, Julie Sapitola, kay Sister Rosalinda Anyenevo. Salamat po sa inyo pong maagang pag-online at ako ay inyong sasamahan sa pagsasayang papawid ng programang Bread of Life upang patuloy na bigyan ng mga word of encouragement ang atin pong mga kapatiran saan mang dako lugar sila naroon. So, batiin po natin ang lahat ng mga nandyan sa NCR, dyan po sa Calabarzon area. Ay, salamat kay Tabita Orquiola Karampot na naka-online din siya at tayo sasama sa programang ito. Sa mga taga-NCR, dyan po sa Calabarzon area, sa iba-ibang church, denomination, congregation, organisasyon, anuman ang inyong kinabibilangan, anuman ang inyong kalagayan sa buhay, mapagpalang araw po. Hindi ko po alam kung maulan po dyan sa inyo, pero dito po sa amin ay super ulan, magdamag-damag po umuulan. At salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay naritong muli kahit na masama ang panahon. Kay Sister Estelita Andaya, yan po ay nasa South Korea. To God be the glory, naka-online na din po siya para po tayo ay samahan sa ating programa. So, sa mga taga South Luzon, good morning po sa inyong lahat dyan. So, sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan, dyan po sa Baguio City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, hanggang po Apari. Mapagpalang umaga po sa inyo, mahal kong mga kababayan, mga kapatiran, mga kamanggagawa, mga kaibigan,
magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga nandyan po sa party po ng Palawan, so medyo ang sama yata ho ng panahon ay kalat na kalat ngayon at matindi ho ang pag-ulan. Sa mga taga Palawan, ingat-ingat po kayo dyan. Good morning po sa inyong lahat sa iba't ibang bayan dyan sa lugar ng Palawan. Bumabati ako sa ngalan ng ating Panginoon. At sa lugar po naman ng dito po sa parte ng South Luzon, kasama na po ang Quezon Province, ito pong Bicol area na siya po natin kinalalagyan. Nandito po tayo sa Daet Camarines Norte sa church po ng Assemblies of God. To God be the glory. Salamat po sa ating kaibigan, sa atin pong district superintendent ng Assemblies of God na tayo po ay kinupkop at binigyan ng pagkakataon na gamitin ang lugar na ito para po sa ating live streaming. So magandang araw po. Maray na aga sa Indogabos, mga tugang kong mga Bicolano. Ang pagbati ay mula sa inyong kaibigan at kamagagawa kay Cristo Jesus, si Evangelist Rodrigo Pacos. Pumabati dito po sa lahat ng mga taga Camarines Norte, sa lahat ng mga taga Naga City, Legazpi City, Albay, Sorsogon, Catanduanes, at diyan po sa lugar po ng Masbate City, Region 5 po yan. Lahat po ito ay nakakaramdam po ng sama ng panahon ngayon. So medyo ingat-ingat po, lalo na po ang mga nagtatawid dagat sapagkat malakas po ang alon po ngayon, malalaki po ang alon. Ingat-ingat po tayo. At ako po yung nagpapasalamat, hindi po ako nakatawid sa island. Bala ko po tumawid noong isang araw. Ay kung nagkataon po, ako po ay na-stranded doon at hindi po tayo nakapag-iri sa ating programa kasi po malalaki na po yung mga alon at wala na pong mga sasakyang dagat na nakakapagbiyahe. Glory to God. Salamat at naisip ko po na ipadala na lang yung aking dapat na ipadalang mga gamot at pagkain ng aking mga tao doon sa resort. Kaya po hindi ako nakatawid. Kung nakatawid po ako ay may stranded po ako doon. Ay kalooban po ng Panginoon para po tuloy-tuloy po ang ating programa. So maalam na pagbati po sa mga taga Bisaya. Mula po dyan sa lugar ng Cebu City, Negros, Bohol, diyan po sa iba't ibang lugar po ng Leyte, diyan sa Leyte, sa iba't ibang lugar po ng Samar, at diyan sa Biliran, sa iba't iba pang dako ng Kabisayaan. Maayong buntag sa tanan. Ang inyong kamanggagawa kay Cristo Jesus ay narito muli at para po kayo ay i-encourage sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating mga kaibigan at kapatid, dyan po sa lugar po ng Mindanao, sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, at sa ating pong mga taga-subaybay, sa iba't iba pa pong lugar dyan, sa General Santos City, Cotabato City, sa mga nasa Sultan Kudarat, kay Sister Merlita Tentino na tuwing umaga po ay naka-online para po tayo po ay samahan. Glory to Christ Jesus. Ay, salamat. Naka-online na rin Sister Merna Tipasi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning po. At patuloy ang ating pagbati dyan po sa mga nandyan din po sa Cumbal o Compostela Valley, Butuan, dyan po sa Surigao, Zamboanga, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, hanggang po sa Hulusulu, hanggang sa kaduluduluhang lugar ng Mindanao. Maayong buntag sa tanan. Magandang araw po, magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Salamat din kay Sister Annabel Alpiche. Yan po ay, po di ako nagkakamali, sa Bulacan po yan. Naka-online din po para po tayo ay samahan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang ating programa ay sasayang papawid na muli para po kayo ay abutin ng salita ng Diyos. Sa mga taga-subaybay po natin na nandyan po sa iba't ibang bansa, ay ipapaabot ko rin ang pagbati dyan po sa lugar ng California, mula sa Daly City, San Francisco. Good morning po, Brother Jose Ordonez at Sister Edita Almasor. So, patuloy po ang ating pagbati dyan po sa may lugar ng California, Sacramento, Fresno, San Jose, Oakland, Hayward,
No, iba-iba pang lugar dyan, sa LA, sa iba't ibang lugar ng United States. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong mga kapatid at mga kamanggagawa. Sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig din po, dyan po sa lugar ng Canada, sa iba't ibang lugar ng Canada. Magandang araw po sa inyo, dyan po sa New Zealand, sa Auckland, Rotorua, Hamilton, dyan po sa Tauranga, sa iba't iba pang lugar ng New Zealand. Magandang araw po sa inyong lahat. At yan po sa lugar ng Japan, sa Ikihara, sa Chiba, sa Tokyo, sa Ohio, at sa iba't iba pang lugar ng Japan. Kung kayo po ay nakakabuka sa programang ito, mapagpalang araw, magandang umaga po, pagbati ko sa inyong lahat. Gayon din po sa ating mga kaibigan dyan sa South Korea. Good morning po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon na marami pong mga nandiyan sa South Korea na nakikinig na rin po at nakakapakinig sa pagsasayang kapawid ng programang Bread of Life. At ganun din po, batiin po natin ang iba nating mga tagapakinig dyan po sa Singapore, dyan po Sister Jolie sa Pitola at sa kanyang mga kasamahan, mga kaibigan at kababayan nating mga Pilipino dyan. Good morning po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dyan po sa Middle East, sa iba't ibang lugar po ng Saudi Arabia o saan pa mang lugar ng Middle East, magandang araw po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig po sa lugar po ng China, sa Hong Kong, sa Macau, sa iba pang mga lugar. Good morning po sa inyong lahat. Same time lang po tayo. At ganoon din sa mga karatig bansa, kasama na po ang Taiwan, kasama na po ang lugar po ng Indonesia at lugar po ng Vietnam. Good morning po sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Kung nakakapagbukas po kayo sa programang Bread of Life, ang layunin po ng programang ito, kayo po ay patuloy na bigyan ng mga word of encouragement sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos sa ikatatatag at ikauunlad ng ating buhay spiritual. Kaya po ngayong umaga, pagkatapos po nating ipaabot ang pagbati sa iba't ibang mga bansa, hindi ko man po naabot ng inyong mga lugar na kinalalagyan, hindi ko man kayo napaabutan ng pagbati, basta po kayo ay magbukas sa programang ito, bumabati po ako sa inyo. Mapagpalang araw po, mahal na kapatid, kaibigan, kababayang Pilipino, saan ka mang lugar naroon. At ngayon, itadako na po tayo sa ating pinakanatatanging gawain at ito po ay ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating paksang pinag-uusapan ngayon ay patungkol po, sinimulan ko po kahapon, sa kahalagaan ng Espiritu Santo na ipinangako ng Panginoon na aking ipinaliwanag kahapon ang Espiritu Santo ay ikatlong persona ng Diyos sa kabuuan, ang tinatawag na Trinity, na ayaw naman pong tanggapin ng marami na mayroong Trinity. Nang ibig sabihin po sa salitang Latino, ang Trinity ay tres unitas, tatlo na isa. Parang hirap pong intindihan at ginamit ko po ang isang halimbawa sa kalagayan ng ating Diyos ay sa kalagayan ng ating bansa na isang bansa pero may tatlong lugar ng Luzon, Visayas, Mindanao sa isang bansang Pilipinas. Ganon din ang Diyos, ang kabuuan ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng lumikha ng langit at lupa ay Ama, Anak at Espiritu Santo at ang tatlo pong ito ay isa. So, gusto ko pong ipakita sa inyo ang mga katotohanan ito patungkol po sa Trinity, sa mga siguro po espesipikong topic po yan, separate pa po sa atin pong paksa ngayon. Sa ibang pagkakataon po ay pwede natin pag-usapan at talakayin yan. At ngayon ay nandito nga tayo sa atin pong paksa patungkol sa Espiritu Santo. Nakahapon ay itinuro ko po sa pamamagitan ng sulat ni Juan at sulat ni Lucas ang kanilang sinasabi patungkol sa Espiritu Santo, na doon nga po sa chapter 14 ay ating tinalakay, chapter 14 po ng aklat ng Juan, at sa sa sulat ni Lucas sa Gawa chapter 1 binasa natin ang verse 1 up to 8. At kahapon ay ating pinag-usapan na ang Espiritu Santo ay pinadala ng Diyos, na ito po ay mula sa sinapupunan ng Ama at ng Anak, o ito ay bahagi ng kanilang pagkadiyos bilang
binubuo nga po ng tinatawag na Trinity o tatlong persona na iisa. At ipinaliwanag ko po sa inyo na ang pangunahing papel po nito ay i-comfort ang mga mananampalataya. Siya po ay comforter, siya po ay tagapagpatnubay, tagapaggabay, siya po ang nag-guide sa atin, at ang Holy Spirit po ay nagtuturo, nagpapaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoon. At yan ay ibinasa natin po kahapon sa John chapter 14 verse 26. At atin pong ipinakita ang mga katotohanan tungkol dito sa pamagitan po ng mga talata na ating tinalakay kahapon. At ngayon ay magpapatuloy po tayo. Patungkol pa rin po ito sa mahalagang gawain ng Espiritu Santo. Nasabi ko nga sa inyo, ang Espiritu Santo ay itinagubili ng ating Panginoon doon sa aklat ng mga gawa. Itinagubili niya, nasabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong aalis sapagkat bababa ang Espiritu Santo. At kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa maabot nyo ang dulo ng mundo. So, dalawang verse po ang ating bibigyan din ngayong umaga. At ito po ay dito po sa 16 ng aklat ng Juan, chapter 16, verse 8, sabi niya, pagdating niya ay kanyang patutunayan ang namali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. At yung pangalawang verse ay sa Acts chapter 1, verse 8, nabanggit ko kanina, at gusto ko pong basahin din muli sa inyo para po maging klaro sa atin ang mga talata na atin pong pag-uusapan. Na ang sabi po dito sa Acts 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ayan. So, sa mga talatang binasa po natin sa John 16:8 at Acts chapter 1 verse 8 ay diyan po iikot. Diyan po iaangkla ang pag-aaral natin ngayong umaga patungkol sa napakahalagang papel ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo dahil hindi bababa ang patnubay na dili iba't ang Espiritu Santo kung hindi ako itaalis. Yung pag-alis na tinutukoy dyan ay yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Yan, nandito din po yan sa chapter 1. Dito na po sa 9, 10, 11 ay mabasa po natin sa Book of Acts ang patungkol sa pag-akyat ng ating Panginoon doon sa langit. So, mga iniibig kong mga kapatid, bakit napakahalaga itong habilin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? Na kailangan ninyong matanggap ang banal na Espiritu. Kahapon ay 4 nga yung binigyang diin ko, sapagkat ito ang ating tagapag-comfort kung mayroong mga trials, problema tayo, may mga depression tayong naranasan. Kapag tayo po ay mananampalataya, maniwala tayo, ang banal na Espiritu nariyan. At siya po ay tutulong sa atin para tayo po ay i-comfort sa ating mga naranasang kalungkutan, mga problema, anumang mga negative circumstances na dumarating sa ating buhay. Ang banal na Espiritu ay nagko-comfort. At ang banal na Espiritu ay atin pong patnubay saan man tayo pumunta. Sanggunian po natin siya sa lahat ng ating mga lakad at tayo kanyang itutumpak sa lahat ng ating mga gagawin. Iyan ang papel ng Espiritu Santo. So, siya din po ay nagtuturo, siya rin po ay nagpapaalala sa atin. At dito po sa chapter 16, ikalimang puntos na gusto kong bigyan diin sa papel ng Espiritu Santo sa buhay ng tao. Ang sabi po dito, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. Ayan. Ang Holy Spirit po ay gumagawa ng tinatawag na divine conviction. Kumikilos sa konsensya ng tao para makilala nila ang kanilang kasalanan. So alam mo ninyo, yung tao po kapag may Espiritu Santo, buhay po ang konsensya.
Pag ang tao hindi tumanggap ng Holy Spirit at walang Holy Spirit, patay po ang konsensya. Gawa na po ng gawa ng kasalanan, minsan po, sila na nga yung nang argabyado, sila na yung nakagawa ng mali, sila pa po yung matapang. Hindi ba sila nakukonsensya kahit na masama na ang kanilang ginagawa, nakakasama na sila, nakakaapekto na sila sa kanilang kapwa, hindi na nakakabuti, pero walang konsensya sa kanilang puso. Dahil wala pong Espiritu Santo nakikilos sa kanilang konsensya. Ang Espiritu Santo, ang papel nito ay ipakilala sa tao kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ipakilala ang tungkol sa kahatulan at ipakilala po ang tungkol sa kaligtasan. Ipakilala ang matuwid at ang kalikuan. Kaya sabi dito, pag bumaba o dumating ang Espiritu Santo, ay kanyang susumbatan ang tao tungkol sa kanilang kasalanan at sa kanilang maling pamumuhay dito sa sanlibutan. So kaya ang tao na mayroong Holy Spirit, hindi natin masabi na lahat ng kanyang ginagawa ay perfect at wala na siyang magagawang pagkakamali. Ang pagkakaiba lang ng tao may Espiritu Santo, kahit siya'y makagawa ng pagkakamali, may Holy Spirit na nagbibigay ng conviction sa loob ng kanyang puso upang makilala niya ang kanyang pagkakamali. At iyon ang nagiging dahilan, kaya po ang tao pagka po ang Holy Spirit ay kumilos, meron pong konsensya ang bawat tao na doon siya kumikilos at ipapakilala sa iyo, mali yan, nagmura ka na naman, o yan, nagtatanim ka na ng sama ng loob, o yan, gagawin mong yan, di tama yan. At kung sakaling nadala ka ng bugso ng iyong damdamin, nakagawa ka ng mali, babagabagin ka niya. Yan ang papel niya. Yung walang Espiritu Santo, gawa ng mali, wala silang nararamdamang pagbagabag. Ano yung pagbagabag? Mababalisa ka, hindi ka mapapalagay. Hanggang sa ikaw ay matututong lumuhod at yung iba ay umiiyak, Lord, sorry, nagawa ko po itong mali. Nagawa ko ang isang bagay na hindi tama. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin hindi tayo magkamali sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan may mga pagkataong hindi sinasadya, naggalit tayo, nakasalita tayo ng maganda, nakapanakit tayo. So, pagkatapos natin gawin yun, may Espiritu Santo na babagabagin ka. At iyon ang magiging dahilan para ikaw ay humingi ng sorry. Pag ang tao po may Holy Spirit, hindi po mataas ang pride niya. Kung siya'y nakagawa ng pagkakamali sa kanyang kapwa, hindi po mabigat sa kanya na magsabing, sorry, pasensya ka na sa nagawa ko, patawarin mo ako. O yung taong matataas ang pride, aba, masama na ang kanilang ginawa, ay sila pa yung taas noo, at minsan sila pa yung matapang. Nang argabyado na nga sila, hindi nila nakikilala yung sarili nila sa mali nilang ginawa. Sila pa yung matapang, sila pa yung kuminsan po ay nagmamalaki. E ganyan ang tao pag walang Holy Spirit. Pero pag may Holy Spirit ka, ang Espiritu Santo ang magpapakilala at babagabag sa iyo. Ang Espiritu Santo ang magpapaunawa sa iyo ng iyong mga pagkakamali. Kaya napakaganda ng mayroong Holy Spirit. Amen. So kailangan talaga yan. Kasi kung ang mga alagad wala pong Holy Spirit ay hindi ho sila babagabagin. Hindi nila mararamdaman ang totoong pagsisisi. Lahat ng tao, pag walang Espiritu Santo nakikilos, hindi nila mararamdaman na makonsensya sila pag sila nakagawa ng pagkakamali. Pag walang Espiritu Santo nakikilos, hindi matututong magpakababa ang tao, maging humble sa harapan ng Panginoon. Kundi sila po ay magiging mga hambog. Kasi pag ang tao hindi Espiritu ng Diyos ang nakatira, sa halip na maging humble, sila po ay mga hambog, mga mapagmataas, mga mapagmalaki. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng isang tao na siya pinananahanan ng Espiritu Santo pero napakataas niya. Taas ng pride niya. Napakalaki ng pride niya. Hindi po pwede yun. Ang lahat ng pinananahanan ng Espiritu Santo ay mapagpakumbaba. Dahil ang attitude ng kataasan at pagmamataas ay hindi galing sa Panginoon, hindi galing sa Espiritu Santo. Yan ay galing kay Satanas. Dahil si Satanas mismo ay nagpalalo at sabi ay
Ginusto niyang upuan ang trono ng Diyos at gusto niyang siya ang maging Diyos. Kaya ang nangyari, mula sa kalangitan, dati siyang magandang anghel ng Diyos, isinumpa siya at itinapon dito sa lupa. Dahil sa kanyang kayabangan. Kaya yung ugali ng kayabangan at pagmamataas ay hindi ugaling galing sa Diyos. Yan ay galing kay Satanas. At pag mayroon kang Holy Spirit, dapat ay humble po tayo. Dahil hindi tayo pwedeng magmataas o magmalaki dahil may Holy Spirit na babagabagin tayo, kukonsensyahin tayo. Amen? Amen. So, yan ang unang papel yan ang mahalagang papel ng Espiritu Santo. Yan ay pumapasok sa atin kung ikalimang puntos patungkol sa kahalagahan ng Espiritu Santo. So, para maklaro sa inyo, hindi kayo mawala sa ating tinatalakay na paksa, ay isa-isahin natin. Ang Espiritu Santo ay comforter, umag-aaliw, tagapag-comfort kung tayo may mga trials, problema, may mga kalungkutan, may mga depresyon. Ang Holy Spirit, maaasahan natin. Manalangin lang tayo ng buong tayo, din i-comfort na tayo. Pangalawa, ang Espiritu Santo ay ating patnubay. Siya ang nag-guide sa atin para lahat ng ating mga balak ay kanya pong itumpak at hindi tayo magkamali. Pangatlo, ang Espiritu Santo ay tagapagturo. So, may mga bagay hindi tayo maunawaan, hindi natin maunawaan, pero ang Holy Spirit kung nasa atin, ituturo niya po sa atin at ipapaunawa sa atin. At pang-apat, ang Banal Espiritu ang tagapagpaalaala natin. Amen. Tagapagpaalaala sa panahon tayo ay nakakalimot ng mga mahalagang tagubilin ng ating Panginoon. At panglima, ito na po, siya po ang gumagawa ng tinatawag na conviction, pagbagabag sa ating mga konsensya sa panahon tayo nakakagawa ng pagkakamali. Ipapakilala niya sa atin ang pagkakamali. Iyan ang papel ng Espiritu Santo. So, pang-anim, yan. Acts chapter 1, verse 8. Ito po yung higit na mahalaga na dapat niyong malaman patungkol sa papel o gawain ng Espiritu Santo sa mga mananampalatayang Kristiyano. Na ang sabi niya dito, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, bibigyan kayo ng kapangyarihan at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ayan. Ano po yung sinasabi doon? Ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. So, bawat mananampalataya, kapag ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo, nilukuban ka, napasailalim ka, nabaptize ka, kasi ang salitang bautismo ay galing sa salitang Gregong baptizo, na ang kahulugan ay mapasailalim, mailubog tayo, malukuban tayo. Yan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Mateo 3:11, sa pamagitan ni Juan, sabi niya, binabautismohan ko kayo sa tubig, tanda ng inyong pagsisisi, pero darating ang kasunod ko, na siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Si Jesus po yun. Nababautismuhan ang tao sa Espiritu Santo at apoy. So, bawat tao kinakailangang mabaptize ng Holy Spirit. At pag nabaptize ka ng Holy Spirit, napasailalim ka, nilukuban ka, napuspos ka ng banal na Espiritu, ang sabi dito, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Ayan. Kaya lahat ng mananampalataya na tinitira ng Espiritu Santo at puspos. Iba po kasi yung nagkaroon lang ng karanasan sa Espiritu Santo. Napil ang Espiritu Santo. Halimbawa, ay naranasan ko yung Holy Spirit nung nilihans ako. Ako ay bumagsak, nangatog ang katawan ko, nanlamig yung katawan ko. So, na-feel ko yung Holy Spirit. Ayan, naramdaman mo. Pero iba po yung salitang, ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo at ikaw ay nilukuban at tinirahan ng Espiritu Santo. Yun yung kailangan ng bawat tao, yung mabautismuhan sa Espiritu Santo. Malubog ka. Magkaroon ka ng karga. Mapuno ka ng Espiritu Santo.
Ano po ba ang katulad nito? Alam mo yung may mga ginagamit, di ba, pag naghuhugas ng plato, yung foam? Kakita na kayo yung foam na ginagamit paghugas ng plato. Iyan, pag hindi yan basa, kahit pigain mo, walang tutulo. Diba? Pero pag yan ay nalubog sa tubig, pag piniga mong ganyan, labas ang maraming tubig. Yung mga taong hindi baptized ng Holy Spirit, kahit pigain mo, walang dadaloy, walang lalabas. Yung taong Spirit-filled, puno ng Espiritu Santo, ay parang isang foam na dating tuyo, inilagay sa tubig. Yan. Ganon ang ibig sabihin na ang tao kailangang mabaptize ng Holy Spirit, mapuno ng Espiritu Santo, at nang sa gayon, ang buo niyang pagkatao, ay tawaging puspos ng Espiritu Santo. Pag ikaw ay puno ng Espiritu Santo, dapat mong malaman ang katotohanan na ikaw ay mayroong kapangyarihan. Yan. Sabi na pag binaba kayo ng Espiritu Santo, natanggap ninyo ang Espiritu Santo, nabaptize kayo ng Espiritu Santo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Ano-anong kapangyarihan ang tinataglay ng bawat mananampalataya pag sila'y napuspos ng Espiritu Santo? Makikita po natin yan dito po sa aklat ng Marcos 16:17. Ano po ang ating mababasa sa bahaging ito ng kasulatan? Ayan. Dapat po ay malinaw po sa atin ang lahat ng ito. 16:17. Ang mga mananampalataya ay magtataglay ng tanda ng kapangyarihan. Ayan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas, uminom man ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ayan. Ilan sa mga binanggit ng Panginoon, kapag ikaw ay napuno ng Espiritu Santo, nabaptize ka ng Espiritu Santo, puspos ka ng Espiritu Santo, isa sa kapangyarihang ipinagkakaloob niya sa atin mga kapatid. Ang sabi dito, may kapangyarihan ka na palayasin ang demonyo o alsan ang karapatan ang demonyo sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. Mayroong tinatawag na gift of deliverance, yung power, yung anointing na kaya mong palayasin ang demonyo. Kaya pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka pinagtatagumpayan ng demonyo, ikaw ang nagtatagumpay sa demonyo. Amen. At kapag ka may mga tao na demon possessed, kahit hindi mo tawagin ang pastor, hindi mo tawagin ang mga church leader at sino mang tao, kapag sumasa iyo ang Espiritu Santo, ikaw mismo'y may kapangyarihan, panghawakan mo yan na kaloob ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo na ikaw ay makapagpalayas ng demonyo. Dahil ang sabi diyan, magkakaroon ng kapangyarihan ang bawat mga mananampalataya. Yung tinutukoy na mga mananampalataya, sila po yung mga tumanggap ng Espiritu Santo, nilukuban ng Espiritu Santo, nakalubog sa Espiritu Santo, at mayroong kapangyarihang dumadaloy sa kanila upang magpalayas ng demonyo. Ayan. Kaya nga nung inutusan ng Panginoon ang 72 disipulo, sabi niya, lumalayas ika ang mga demonyo. Sabi gano'n. Sabi na pa, huwag kayong magalak dahil lumalayas ng mga demonyo, kundi magalak kayo sapagkat nakasulat ang inyong pangalan doon sa aklat ng buhay. Glory to God. So yung mga ganong klase ng power, anointing, hindi natin pwedeng ipagmalaki yun. Ang pinakamagandang tinanggap natin doon, nang tayo tumanggap ng Espiritu Santo, tayo po ay mayroon na pong assurance, katiyakan na ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. So pagpatuloy po natin ang mga kaloob ng Espiritu Santo na yung kapangyarihan. Anong kapangyarihan nasa atin? Ayan po, nang sabi po dito, ikaw ay pwedeng magkaranas ng tinatawag na speaking tongues o pagsasalita ng iba't ibang wika na nangyari doon sa mga apostoles nung day of Pentecost sa Book of Acts chapter 2, nung binaba sila ng Espiritu Santo, nagsalita sila sa iba't ibang wika.
Yan, mayroon tinatawag na speaking tongues na sila po ay nakikipag-usap sa mga mahiwagang salita na sabi diyan ay mga wika ng anghel, ay pwedeng dumaloy sa kanilang bibig at makapagsalita sila ng iba't ibang wika. At medyo mahababang aralin yan tungkol sa tinatawag na gift of speaking in tongues. Magpatuloy po tayo. Yung mga sinasabi diyan na kapag ikaw ay makainom ng may lason, hindi ka maano, kasama po yun sa kapangyarihan na hindi ka, sabi diyan, hindi mo ikakamatay. Kung ikaw ay makahawak ng ahas, makagat ng ahas, hindi ka rin maaano. So nangyari po yan doon sa tatay ko nung makagat ng kobra po doon sa amin sa lugar po namin. Galing po siya sa Palayan, ay nandun po siya sa may tawag sa amin ay salulo, yung sa may bagsakan ng tubig na dumadaan po doon sa kawayan. At dahil nag-aagaw ang dilim, hindi niya nakita mayroong kobra pala na nandoon sa bagsakan ng tubig. At nang siya po ay nandoon, natapakan niya, pumulupot, kumagat po sa kanya ang kobra. At hindi nagtagal ay naramdaman niya po na bumigat yung paa niya at unti-unting umakyat ang kirot sa kanyang paa, pero wala po siya ibang ginawa. Mabilis po siya umakyat sa itaas doon sa kanyang lugar na doon siya lagi nananalangin at buong time din nanalangin sa Panginoon. At naramdaman niya ang isang tila malaking kamay na humaplos sa kanyang paa at unti-unti mula sa hita pababa ay naramdaman niya na mayroong kapangyarihang dumaloy at yun pong dugong itim ay lumabas po doon sa pinagkagatan ng kobra. At pagkatapos po noon nawala ang pananakit at pamamanhid ng kanyang mga paa at hindi nagtagal, kumati po yung kinagatan ng kobra. Hindi po siya namatay. Namatay na lang po ang tatay ko sa katandaan, 92 years old po. Siya, tama po, 92 po yung edad niya nang siya po ay mamatay. Pero siya po ay talagang naging matatag sa pananampalataya hanggang kamatayan, ay baon-baon niya ang matibay na pananalig sa ating Panginoon. Kaya nga po, pag ikaw'y tunay na mananampalataya, kahit pala makagat ka ng kamandagan, hindi ka maaano. Yan ang sinabi ko dito. At ang isa po sa pinakamatindi pa dito ay mayroong tinatawag na gift of healing. Yung gift of healing na sabi diyan, magpapatok ka ng kamay mo sa mga may sakit, ang mga may sakit gagaling. Ayan. Kasama din po yun sa kapangyarihan na ipinagkakaloob ng Panginoon. Kaya bawat mananampalataya, kung nasa iyong Espiritu Santo, kahit hindi ka lumapit kay pastor, hindi ka tumawag ng mga church leader, mga evangelist, kung mayroong may sakit, ipatong mo yung kamay mo at sabihin mo, sinabi sa salita ng Panginoon sa sulat ni Marcos 16:17, ipapatong namin ang aming kamay, o hanggang verse 18, ipapatong namin ang aming kamay sa mga may sakit at sila ay gagaling. So, manalangin ka na may pagpatong ng kamay, na may pananampalataya at panghahawakan sa salita ng Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon yan, pag tinanggap natin ang Espiritu Santo, mayroon tayong kapangyarihan. Yan nga po, binanggit ko sa inyo, kapangyarihan magpalayas ng demonyo, kapangyarihan na hindi tayo mapinsala ng mga ulupong, ng mga lason, hindi po tayo madaig ng gawa ng dyablo, tayo ay magtagumpay sa gawa ng dyablo, at ano pa po, tayo ay may kaloob na magpagaling sa mga may sakit sa pamamagitan ng pananalangin. Praise God. Kaya tayo po ay laging mayroong pananalangin. Kasi kung hindi mo naman pinapractice yung gift sa iyo ng Panginoon, hindi mo ginagamit, ay hindi mag-ooperate sa iyo yan. Para po kasi ikaw ay may talent ka, binigyan ka ng talent bilang doktor, ay di ka naman nagpa-practice sa medisina, di ka naman ang gagamot. Ay paano mo makikita yung kaloob na yun sa iyo? Paano mo pakikinabangan? Paano pakikinabangan ng mga tao yung kakayanan mo bilang doktor kung di ka naman ang gagamot? Ganyan din po sa kalagayan natin bilang mananampalataya. Paano mo malalaman na ikaw pala mayroong gift of healing? Ang Espiritu Santo nag-work sa buhay mo sa paraan ng paggawa ng himala, sa pagpapagaling ng mga may sakit. Ay di ka naman nagpipray sa mga may sakit. Pagka mayroong may sakit, iba ang tinatawag mo kung sino-sino ang gusto mong manalangin. Personally, ikaw mismo mag-pray para mapatunayan mo ang Panginoon pala ay nagkakaloob ng
ng pagpapagaling kahit hindi si pastor ang manalangin. Kahit ako pala pwede akong daluyan ng himala ng kagalingan. Yes! Sapagkat kung ang Espiritong tinanggap mo ay Espiritu Santo at ang Espiritong tinanggap ng mga pastor at mga ngaral ay Espiritu Santo rin, iisang Espiritu, ibig sabihin, kung ano yung otoridad na pwedeng dumaloy sa kanila, ay otoridad din na dadaloy sa iyo. Dahil pare-parehas naman tayo anak ng Diyos. I-practice mo lang. Sanayin mo yung sarili mo. Ay ngayon, kung hindi gumaling, wala ka ng problema doon. Basta ang mahalaga, pinapractice mo. Sige lang ng sige ng sige. Sometimes po, may mga gift tayo na hindi ka agad nag-ooperate. Kailangan sanayin mo yung sarili mo para mag-operate sa yung gift na yon. Once na hindi mo sinasanay ang sarili mo, hindi mo ma-discover yung gift sa'yo o hindi magmamanifest sa'yo yung gift na yon. Sapat kaloob ng Diyos yan eh. So hindi mo kailangan ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo naman ito gagamitin. At hindi ka dadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos kung walang kagamitan. Sapagkat ang Diyos po ay hindi po siya magbibigay ng isang bagay na napakahalaga sa isang tao na ibabasura lang ng tao na hindi papansinin ng tao. Kaya maraming mga tao hindi nakakaranas ng kapangyarihan, ng manifestation ng Holy Spirit, ng gift of the Holy Spirit dahil hindi naman nagpapagamit. Ay anhin ko man na ibigay sa iyo ang sasakyan kung hindi ka naman marunong mag-drive kung ako'y may sasakyan. Anhin ko na ibigay sa iyo ang mga gamit sa pagiging karpentero kung ayaw mo naman magpanday ng bahay. Hindi ka naman nagkakarpentero. O, diba? Kung sakali at bigyan ka naman ng bangka na panglaot, lambat na pangisda, ay hindi ka naman nagpapalaot at hindi ka naman nangingisda, ay anong mangyayari doon sa ibibigay sa iyo? O, diba? Ganyan din po ang mga kaloob ng Panginoon. Hindi dadaloy sa iyo ang anointing, ang kapangyarihan, ang manifestation ng Holy Spirit kung hindi ka laang magpagamit. Ipagamit mo yung buhay mo, idedicate mo yung buhay mo by faith. Maniwala ka, gagamitin ka ng Panginoon. Maniwala ka, gagamitin ka ng Panginoon. Magpagamit ka lang. Maaring sa una, hindi mo masyadong makikita na may mga pagkakataon na hindi nagiging successful. Ay ganun po talaga eh. May mga tao po na bago niya mamaster ang isang bagay sa kanyang buhay, sometimes ay hindi agad successful. Kailangang isanayin niya ang kanyang sarili. Para bang sa boxing, sasali ka sa boxing, abay, mag-practice ka. Mag-ensayo ka kung gusto mong manalo ka. Ganyan din pagdating sa mga kaloob ng Panginoon. Sanayin mo yung sarili mo sa kaloob ng Panginoon. U-operate at mag-u-operate yan sa iyo. Walang tao na naging porsigido sa paglilingkod sa Diyos na hindi sinamahan ng Diyos. Walang tao na naging masigasig sa panalangin na hindi tinugon ng Diyos. Walang tao na ibinigay ang buhay sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Amen? So, may kapangyarihang ibibigay sa atin. Hindi lang po yung mga gift of the Holy Spirit na iba't iba pang mga kaloob. May kaloob nga po na nalalaman mo yung mangyayari sa hinaharap. Pinakikita sa panaginip. Yan. Gift of vision. May pangitain siya. Pinakikita sa kanya yung mangyayari sa hinaharap. Mayroon pong kaloob ang Espiritu Santo na tinatawag na discernment, na yung isang tao nakikilala mo agad kung anong pagkatao mayroon yan. Nadidiscern mo agad ang takbo ng kanyang isip. Alam mo agad ang kanyang mga napagdaanan na nalalaman mo. Nahuhulaan mo yung kanyang pagkatao. Yan tinatawag na gift of discernment. At wala hong nakakapagtago pagka ganito ang kaloob ng isang tao, yung may pagkapropeta. Kaloob din po yan ng Diyos eh. Nalalaman yung buhay nung tao at minsan advance na nalalaman yung mangyayari sa kanya, kaya minsan sinasabi, oh kapatid, mag-iingat ka sapagkat may nakaambang panganib sa iyo. O yan, ipinakikita at ipinapahayag ng Holy Spirit na may panganib na nakaamba at kinakailangan magkaroon ka ng dobling pag-iingat. Nagbibigay siya ng mga babala, paalaala, kasi nadidiscern niya na pinakikita sa kanya ng Panginoon ang isang masalimuot na pangyayari. Amen.
Sometimes po nag-ooperate po sa akin yan, na-advance ko pong nakikita yung mangyayari sa hinaharap. Totoo po yun. Papunta pa nga lang po ako sa isang lugar na pagsasalitaan ko. Halimbawa, bukas po ako magsasalita. Ngayon, ang usap na sa akin ng Panginoon, diyan sa pupuntahan mo, tatanggap ka ng 5,000. O, advance nang ipinahayag sa akin. Aba, nagulat po ako. Dahil, nangyari po, 5,000 nga po yung tinanggap ko doon sa isang pinagsalitaan ko diyan sa Baclaran na church ng Word for the World. So, pagkatapos ko po mag-speak, nagpa-collection po ng offering, 3,500. Binigay po sa akin yung offering na yun na 3,500. Hindi ko po alam na 3,500 yung laman ng sobre. Nung ako po ay bumaba at lumabas na ng pinto ng church, may sumunod sa akin. Nagbigay pa po ng isa pang sobre. Love gift naman niya, personal love gift ang tawag doon. Ay nang bilangin ko po, 1,500 yung ibinigay na personal love gift, 3,500 yung nandoon po sa sobre. Ay tama, 5,000. Pero bago pa po ako pumunta ng Baclaran, advance ko na pong nalaman. Ayan, mga gift din po yan. At marami pong mga pangyayari na ganoon, na advance ko pong nakikita yung mangyayari, lalo na sa personal na buhay ko. So, kaloob pa rin po yan ng Espiritu Santo. At yung mga pangitain, mga panaginip sa hinaharap, mga mangyayari sa hinaharap, advance na ipinapahayag sa iyo ng Panginoon. Kaloob pa rin po yan ng Espiritu Santo. At napakarami pang mga gift of the Holy Spirit na mararanasan lang ng isang tao pag ikaw ay naging Spirit-filled o naging puspos ka ng Espiritu Santo. Kaya nga, iyan ang kailangang pagsikapan ng lahat ng tao na tayo po ay mabaptize at mapuspos ng Espiritu Santo. Sapagkat ito po ang susi para po maranasan natin ang mga kaloob ng banal na Espiritu. Amen. Amen po. So, ganun na lang kahigpit ang tagubili ng Panginoon na huwag kayong umalis sa Jerusalem. Kailangan nyo matanggap ang Espiritu Santo dahil magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Kasama na nga po dyan yung iba't ibang kaloob kapag po sumaatin at tayo po ay nalangkapan ng banal na Espiritu ng Diyos at tayo po ay puspos ng Espiritu ng Diyos. At hindi lang po yung mga kapangyarihan na mag-perform ng mga sign and wonders and miracle, kundi kapangyarihan sa pangangaral, sa pagpapatutuo tungkol sa Panginoon. Yun ang higit na binigyan ng Panginoon sa talatang ito ng Gawa 1:8 nang sabi niya, kayo ay magiging saksi ko. Ano po yung ibig sabihin ng saksi? Saksi, witness, tagapagpatutuo. Kayo'y magiging tagapagpatutuo ko mula sa Jerusalem, na ang Jerusalem, yung lugar na kinalalagyan nila. Yan. Mayroon kang tapang. Mayroon kang kapangyarihang magpatutuo sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya yung mga taong puspos ng Espiritu Santo, ang tatapang, ang lalakas ng loob niyan, magsalita at magsabi ng ginawa sa kanila ng Panginoon. Ang lalakas ng loob niyan na mangaral tungkol kay Jesus. Sapagkat ganyan ang naging buhay ng mga alagad ng Panginoon. Nung mapuspos sila ng Espiritu Santo noong Day of Pentecost sa Acts chapter 2, si Pedro na dating duwag, tinuro lang ng babae, tinakwil na si Jesus. Diba? Naging sinungaling siya, nangtaga pa siya ng tao. Nag-backslide po si Pedro. Pero nung mabaptize na siya ng Holy Spirit, doon sa Book of Acts chapter 2, ay talaga naman pong nandun po yung katapangan niya na mangaral at magpahayag tungkol sa Panginoon. Kaya po, yung katapangang magpatutuo, magsalita, mangaral, kaloob po yan ng Espiritu Santo. Marami naman po ang nangangaral matatapang din po mangaral pero iba po yung may kapangyarihan na tumatagos sa puso ng bawat nakikinig at makakarinig ng kanyang pangaral, yung kanyang sinasabi. Kasi po, Espiritu Santo ang gumagawa nun, na yung tao na iiyak, yung tao po nababagabag ang loob. Di ba si Pedro, nung magsalita na siya, wala naman siyang mataas na pinag-aralan, pero nung magsalita siya, ay talagang nandun yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya. At yan ay tatalakayin natin sa mga susunod na pag-aaral natin. Kung gaano yung kapangyarihan na naranasan ng mga apostolis
nung sila po ay nagpapatotoo na tungkol sa Panginoon. At gusto ko din sabihin sa iyo, ikaw ay pwedeng gamitin ng Diyos. Kailangang nasain mo na ikaw ay mapuspos ng Espiritu Santo, mapuno ka ng Espiritu Santo, mabaptize ka ng Espiritu Santo, maging daluyan ka ng Espiritu Santo. At kapag yan ay nasa iyo, kapatid kong minamahal, maasahan mo ang mga nabanggit ko. Una, ikaw ay mayroong comforter, tagapag-aliw sa panahon na may mga nararanasan kang mga kalungkutan, mga depression at mga problema. Iko-comfort ka ng Holy Spirit. Pangalawa, siya ang nagpapatnubay, gumagabay sa atin. Pangatlo, siya ang nagtuturo ng mga bagay na dapat mong malaman, ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Pang-apat, siya yung tagapagpaalala dahil ang sakit natin ay mayroon tayong pagkalimot. Halaga po yan. Panglima, siya yung gumagawa ng tinatawag na divine conviction na kung tayo na nagkakamali, binabagabag niya tayo, kinukonsensya tayo para tayo ay magsisi at makilala natin ang ating pagkakamali. Holy Spirit pa rin ang gumagawa niya. Pang-anim, siya ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Yan. At dito muna tayo magtatapos sa kaloob ng Espiritu Santo na ang bawat mananampalataya bibigyan ng kapangyarihan. Kapangyarihan na gumawa ng iba't ibang himala, kapangyarihan magpalayas ng demonyo, magpagaling sa iba't ibang mga may sakit, at higit sa lahat, kapangyarihan sa pangangaral, sa pagpapatotoo, na mayroong ang word mo, ang salita mo, mayroong tila tabak ng Espiritu Santo na lumalabas na yung bawat makarinig ay nababagabag ang makasalanan, natututong magsisi. Mayroong tinatawag na convincing power na sa halip na magalit yung isang makasalanan dahil pinangangaral mo ang tungkol sa kasalanan, sa halip na magalit ay magsisisi, magbabalik loob sa Diyos at makikilala ang kanyang sarili bilang isang makasalanan. Ayan. So matapos kong mabanggit sa inyo ang ilang mahalagang puntos na ito, ang 6 na puntos patungkol sa kahalagan ng Espiritu Santo sa buhay natin, tayo po ay pansamantalang magtatapos at itutuloy po natin ang pag-aaral sa araw po ng bukas. At inasahan ko po sa araw po ng bukas, muli nariyan kayo para samahan ako sa pag-aaral patungkol sa kahalagan ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat mga mananampalataya. Ngayon, kaibigan, kapatid kong minamahal, sa patnubay ng banal na Espiritu, anong pangangailangan mayroon ka? Anong pagsubok ang pinagdadaanan mo na nais mong i-comfort ka ng Holy Spirit? Anong mga katotohanan ang gusto mong malaman, na gusto mong ituro ng Holy Spirit? Anong mga bagay ang gusto mong maranasan na kagalingan o kagalingan man yan? Nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala sa iyong buhay. Kaibigan, kapatid ko minamahal, wala tayong ibang dapat gawin. Ipagkatiwala ang ating sarili sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Kanya upang dumaloy sa atin ang himala. Ano mang himala ang nais natin. Kagalingan man sa may sakit, himala man na provision sa iyong pangangailangan sa pera, himala man na matugunan yung nais mo na napaka-importanting bagay sa iyong buhay, wala kang ibang dapat gawin kundi ipagkatiwala ito sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. Sige po, sa loob ng ilang saglit, bago po ako manalangin, pwede ninyong iyukod ang inyong mga ulo saan ka mang lugar naroon. Kung magdadrive ka, ay wag mong iyukod. Basta focus lang ang isip mo sa Diyos. At makipag-ugnay ka ngayon sa Panginoon. Sabihin mo ang iyong pangangailangan at maniwala ka saan mang lugar naroon ka. Maniwala ka, nandyan ang Holy Spirit upang katagpuin ka at kaya niyang padaluyin, iparana sa iyo ang himala na kailangan. Sige po, sa loob ng ilang saglit, sambitin natin ang ating mga kahilingan at minimithi mga prayer request natin. Maniwala tayo, nariyan ang Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu kasama natin, naririnig niya tayo, nakikita niya tayo, alam niya kung ano ang nais at kailangan natin. Sige po, kausapin natin siya.
Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Nakikita mo, Panginoon, ang lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa programa ng Bread of Life. Saan mang lugar naroon sila, sa apat na sulok ng aming minamahal na bansang Pilipinas at sa apat na sulok ng mundong ito. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa iyong katagpuin. At ang kapangyarihan mo, Banal na Espiritu, ay iyong padaluyin sa bawat isa sa kanila. Ano man ang kanilang pangangailangan, katagpuin mo at tugunin sila ayon sa kanilang pangangailangan. Yung mga may sakit na nangailangan ng kagalingan, padaluyin mo ang himala ng kagalingan sa kanila, O Lord. In the name of Jesus. Gift of healing. Dumaloy ka sa bawat isa sa amin. Sa mga may sakit sa puso, sakit sa ulo, trangkaso, lagnat, may sakit sa utak, may sakit sa leeg, may sakit sa puso, may sakit sa bituka, may sakit sa baga, may sakit sa atay, sakit sa kidney, iba't iba pang sakit, sakit sa balat, rheuma, arthritis, sakit sa dugo, diabetes, high blood, iba't ibang uri pa ng sakit, maging ito man ay coronavirus. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin na dumaloy ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ang himala ng kagalingan ay dumaloy sa bawat isa na mayroong sakit at karamdaman at anumang sakit karamdaman mula ulo hanggang talampakan ay tunay na dumaloy ang himala ng kagalingan. Receive your healing in the name of Jesus Christ. Hallelujah. O tunay nga, Panginoon, na ang himala na ginawa mo mula sa kapanahunan mo, Panginoong Jesucristo, na nagkatawang tao ka hanggang sa panahon ng pagbaba ng Espiritu Santo, yung mga himala na pinaranas mo sa iyong mga alagad, naniwala kami hanggat nandito ang Holy Spirit, ang himala na yan ay pwede ring maranasan ng bawat isa sa amin. Kaya pinangahawakan namin, Panginoon, na lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay yun ang pinagaling, hinipo mo na, at ang himala ay dumaloy na at natanggap na ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Glory to your holy name. At ano man ang mga prayer request na nais ng bawat isa, yung mga nakakaramdam ng depresyon, kalungkutan, kawalan ng pag-asa, Ama, iunat po ninyong yung mapagpalang kamay. Ang Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay padaluyin mo sa kanila, Panginoon, upang maranasan nila ang sila i-comfort. Mangusap ka po sa kanila, Panginoon. Turuan sila, paalalahanan sila na nariyan ka at pwedeng panghawakan ng pangako mo na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pinababayaan. Maaring limutin kami ng aming mga kaibigan, mga kakilala ng aming mga mahal sa buhay, pero ikaw ay na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. O Banal na Espiritu ng kataas-taasang Diyos, dumaloy ka sa bawat mga lupaypay na kaluluwa at palakasin mo ang kanilang mga pananampalataya. Palakasin mo ang kanilang. O Banal na Espiritu, hinihiling ko po na kung ano man ang nagagawa namin pagkakamali, ipakilala po ninyo ito sa amin. Giyagisin mo kami, sumbatan mo kami, Panginoon, upang kami matutong magpakumbaba at pagsisiyan ang lahat ng aming pagkukulang at kasalanan at kamali ang nagawa sa iyo. O Banal na Espiritu ng kataas-taasang Diyos, dumaloy ka sa bawat isa at pusin mo kami at pagkalooban mo kami ng kapangyarihan upang palayasin ang lahat ng mga demonic attack, ang mga palayas namin sa aming buhay at sa buhay din ng maraming tao. Ibigyan ng kapangyarihan upang ang mga may sakit ay mapagaling sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. O Banal na Espiritu ng Diyos, dumaloy ka rin sa amin. Bigyan mo kami ng discernment at unawa namin ang mga kapahayagan na gusto mong ihayag sa amin sa huling panahon. O mga bagay na mangyayari ay makita namin in advance, O Lord. O dumamin, Banal na Espiritu Santo, at punuin mo kami ng iyong mga kaloob. At tunay nga, Panginoon, narito ang buhay namin, inihanda namin, inilalaan namin magpagamit, inilalaan namin maglingkod sa iyo, Panginoon. Hinihingi po namin ang patuloy na pagdaloy, pagpuno at pagpuspos sa amin ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, sapagkat alam ko saan mang lugar naroon ang bawat isa ay maaramdaman nila, Panginoon,
ang iyong kapangyarihan. Maramdaman nila na ikaw ay gumagabay. Maramdaman po nila na ikaw ay nagtuturo. Maramdaman po nila na ikaw ay nagpapaalala. Maramdaman po nila na ikaw ay totoong buhay. At ang lahat ng nananalig sa iyo, hindi mo pinababayaan, hindi mo binibigo. Salamat nga Panginoon sa iyong mga salita na pinagsaluhan namin ngayong umaga. Salamat po sa mga word of encouragement. Salamat po sa iyo pong patuloy na ginagawa at gagawin pa sa amin. Bawat isa sa aming pansamantalang pagtatapos. Sa iyo po ang pinakamataas na karangalan at kapurihan sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Salangin. Amen and amen and amen. Salamat, mahal na tagapakinig sa umagang ito. Nagagalak po ako sa patuloy na pagsama ninyo at patuloy na pagsubaybay sa programa ng Bread of Life. Patuloy po kayong ingatan ng Panginoon, ano man ang inyong gagawin sa araw na ito, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Sumatin ang gabay at pag-iingat ng Banal na Espiritu. Muli ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos from Daip Camarines Norte ay pansamantala pong nagpapaalam sa inyo. Bukas pong muli sa ganito dito.